Una sa lahat, naglalakad sa baha ang binatilong yan sa San Isidro, Northern Samar. Nang biglang gumuho ang pader at bumagsak sa kanyang nilalakaran. Ang sinapit ng binatilyo at ang buong detalye ng balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Higit 6,000 classroom ang target ipagawa, pero depend sa ilalim ni VP Sara Duterte, wala pang 200 ang napatayo ayon sa COA. COMELEC umaaray sa 14 billion pesos sa tinapya sa panukalan nilang budget. Umento sa allowance ng mga gurong magsisilbi sa eleksyon, apektado umano. Mga namatay sa pananalasa ng bagyong Enteng, umakyat na sa 12. Mga binahang bahay sa Rizal, perwisyong putik naman ang naiwan. Malalaswa umanong pelikula sa online streaming site na Viva Max. Kinwestiyon sa budget hearing ng MPRCB sa Senado. Pope Francis dumating sa Indonesia na naka-wheelchair. Sasamahan siya ni Cardinal Tagle sa kanyang 12-day tour sa Southeast Asia. At sa Showbiz Tonight, SB19 at legendary Pinoy rapper na si Glock 9 nagsama sa pangmalakasang poster ng music video nilang Kalakal. Perwisyong putik ang iniwan ng bagyong Enteng sa Pililla, Rizal. Ang mga apektadong residente magdamagan ang paglilinis. At live mula sa Pililla, Rizal, nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Brian, gaano katindi ang putik na nagpapahirap sa mga kapatid natin dyan? Bok, Mean, sa mga oras na ito, may mga nalinis naman na yung mga residente. Pero kahit ilang oras na silang kumakayo dito, meron pa rin silang hindi masimot na putik dito na iniwan ng bagyong Enteng. Ayon sa kanila, baka abutin pa sila ng halos 1 linggo para malinis lahat ito. 10 oras na ng gabi pero wala pa ring tigil sa paghahakot ng putik ang mga truck at karitong ito sa barangay Imatong, Pililla, Rizal. Bukod sa putik na bumalot sa kalsada, nagkalat din ang sangkaterbang basura. Sa kapal ng putik, hindi raw ito madaraan sa ilang hakot lang ng truck. Marami na po, baka hindi lang po 20. Bago po matuluyang malinis itong lahat ng buong barangay namin, abutin mga 1 week. Ang residenteng si Lani Benavides nagpahiram ng heavy equipment para makatulong sa paglilinis sa kanilang lugar. Punong-puno rin po ng putik, mga basura, siyempre mga galing rin po sa loob ng tahanan ng bawat pamilya rito sa atin. So talagang mahihirapan po sa paglilinis. Sa Karatig Barangay Takungan, makapal na putik din ang tumambad sa amin. Naabutan namin si Albert Rubio na 2 araw nang naglilinis matapos bahain ng hanggang dibdib ang kanilang bahay. Pabugso-bugso pa rin ang ulan sa Rizal, kaya hindi maiwasang mangamba ng mga residente. Pero nakakatakot pa rin, siyempre baka mamaya bumalik na naman, bumaha na naman. Simula pa kaninang umaga, sangkaterbang basura na ang naipon. Gaano katagal ho kayo naglilinis niyan para maalis yung putik? May gitna ho 24 hours. Bakit ho? Sobrang kapalo nung balik, nung putik. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Pililla. 6 sa 9 na barangay ang nalubog sa baha at putik. 1 ang napaulat na patay matapos malunod habang 1 ang nawawala. Kahit ang lokal na pamahalaan ng Pililla nagulat sa naranasan nilang trahedya. Sobrang napakabilis, sobra kaming nabigla. Kompleto kami sa mga advisory, sumisirena rin kami pag kailangan na mag-evacuate. Pero after ng sirena namin, mga 10 or 20 minutes, ayan na yung tubig. Tingin ng ibang residente, baka nauubos na ang mga puno sa bundok, kaya lumalala ang baha. Hindi nila yung mga low-lying area na kung saan raragsagasa yung tubig. Or pag po magiging ganyan ng ganyan,
talagang ang bayan po ng Pililla lulubog. Depensa ng provincial government ng Rizal, sadyang marami ang ulang dala ng bagyong Enteng. Sa mga oras na ito, medyo umaambon, kaya dahil dun sa patak ng ulan, ay medyo nabasa naman yung kalsada, medyo luminis ng kaunti. Pero yung putik sa likuran ko, kung inyong nakikita, yung makapal na bahaging yan, medyo lumabnaw dahil dun sa ulan. At yan ang delikado, lalo na pagpadalos-dalos ang inyong lakad, pwede kayong madulas dyan. Kaya sa mga residente rito, pinag-iingat sila. Lalo't hindi lahat ay nakabota tulad natin. Yung iba nakapaa, nakatsinelas. Kaya dapat talaga mag-ingat sila pag naglalakad sa ganitong klaseng putik o diba, sa mga ganitong putikang lugar. Kaya sinisikap din ng barangay na masimot na lahat ng putik nang sa gayon ay mabugahan na ng tubig ang mga kalsada at tuluyan na itong malinis. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Umakyat na sa 12 ang mga namatay sa panalasa ng bagyong Enteng. Kabilang dyan, ang isang padre de pamilyang natabunan ng kanilang gumuhong bahay sa Antipolo City. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Di alintana ng rescue team ang lumaragasang kulay putik na tubig sa ilalim ng tulay sa barangay San Luis sa Antipolo City. Hinahanap nila ang 3 pang nawawala mula sa gumuhong lupa kahapon sa kasagsagan ng bagyong Enteng. Hindi naman nabigo ang mga rescuer na mahanap ang bangkay ng isang lalaki. Kinilala ang biktimang si Ray Ondes, 28 anyos. Napahagulgol na lang ang mga kaanak ng biktima nang makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Isa si Ray sa 5 miyembro ng pamilyang natabunan ng gumuho nilang bahay sa sitio Upper Banaba. Bangkay na rin ang matagpuan kahapon ng kanyang asawa at 1 taong gulang nilang anak. Habang hindi pa rin natatagpuan ang 2 pa nilang kaanak na sina Bernadette Argiles, 52 taong gulang, at si Josren Negro, 8 taong gulang. Sa tindi ng pagbulusok ng lupa na may kasamang tubig, gumulong sa paanan ng bundok ang mga malalaking bato gaya nito. Sa tabi nito, natagpuan ang katawan ng 1 taong gulang na bata. Tinatayang nasa 100 metro ang layo nito mula sa taas kung saan nakatirik noon ang bahay ng mga biktima. Maswerte namang nakaligtas ang isa pa nilang kaanak na si Carlo Negro. Kwento niya, bumili lang siya ng kape bandang alas 7 ng umaga kahapon. Pagbalik niya, wala na ang kanilang bahay. Ngayon lang mo naman nangyari yun. Hindi po sana ako ng tulong sa mapalibing po ng maayos po. Sa tala ng barangay San Luis, 6 ang nasawi sa kanilang lugar. Kabilang isa pang namatay sa sitio Antipolo Hills dahil naman sa flash flood. Sa pinakahuling tala naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umakyat na sa 12 ang napaulat na namatay sa buong bansa sa pananalasa ng bagyong Enteng. Tinatayang higit 62,000 pamilya naman ang apektado. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Nalagay sa alanganin ng buhay ng isang binatilyo nang biglang gumuhong isang pader sa San Isidro, Northern Samar sa kasagsagan ng bagyong Enteng. Bumigay ang pader na yan habang naglalakad sa baha ang binatilyo. Buti na lang at hindi siya napuruhan pero nagkagalo siya sa binti at likuran dahil sa barbed wire na nasa pader. Ayon sa Northern Samar PDRRMO, gumala ang lalaki kasama ang kanyang barkada kahit masama ang panahon noong linggo. Sinabihan na ng mga magulang yung kabataan na huwag lumabas. No? Pero gumala sila at nagkataon na doon na nag-collapse yung pader. No? Pero wala namang nasaktan kasi nakaiwas sila. Lumakas pa at isa ng tropical storm ang bagyong Enteng habang patuloy nitong pinalalakas ang habagat. Huling namataan ang sentro ng bagyo 165 kilometers west-northwest ng Lawag, Ilocos Norte. 95 kilometers per hour na ang taglay nitong lakas ng hangin at bugso na 115 kph. Bumagal naman ang galaw nito pahilagang kanluran. Nakataas ang signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra at hilagang parte ng La Union.
Bukas ay kitang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Enteng at posible ang maging typhoon sa Huwebes. Kaya lalo pang lalakas ang paghatak ng bagyo sa habagat na patuloy na magpapaulan sa Luzon. Madaling araw pa lang bukas, uulan na ng malakas sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Mindoro at Cavite. Sa hapon, uulan na rin sa buong Calabarzon at Central Luzon. Ayon pa sa Metro Weather, posibleng may mabuo na naman na low pressure area sa hilagang silangan ng Luzon sa Huwebes. Meron din isa pang LPA sa silangan ng Visayas base sa forecast ng Pag-asa sa susunod na linggo. Mas mataas ang tsansa nitong maging bagyo. Tatawaging Ferdy ang susunod na mabubuong bagyo sa bansa. Ibang balita, umaaray ang COMELEC matapos tapesan ng 14 na bilyong piso ang panukalan ng budget para sa 2025. Ang babala ng ahensya, maapektuhan ito ang mga nakatakdang eleksyon sa susunod na taon. Nasa frontline balitang yan, Marian Enriquez. Tinawag ng Commission on Elections o COMELEC na super election ang taong 2025. Sa Mayo kasi magkasabay na idaraos ang national and local elections at ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election. 5 buwan pagkatapos niyan, gaganapin naman ang barangay at SK elections. Para maisakatuparan lahat ng yan, humingi ng 49 billion pesos na pondo ang COMELEC para sa 2025. Yun nga lang, 35 billion pesos lang ang inaprobahan ng Department of Budget and Management. 14 billion pesos ang tinapyas. Dahil dyan, ayon sa COMELEC, nabawasan ng 11 billion pesos ang pondo para sa national and local elections at 3 billion pesos naman sa BSKE. Napakalaking bagay po yung nawala sa amin, kasama po doon, Your Honors, ang training ng ating pong mga mahigit 300,000 na guro na gagamitin sa ating darating na halalan ng 2025. Mananatili raw ang 2,000 pesos na aumento sa allowance ng mga magduduty na guro sa national at local elections. Pero pagdating sa barangay at SK elections, wala na raw ito. Apektado rin umano ng bawas pondo ang bilang ng mga presinto. Ayon sa COMELEC, 128,000 dapat ang kailangan para sa tinatayang 70 million voters. Pero dahil sa tinapyasang budget, nasa 104,000 na lang daw na presinto at makina ang magagamit. Kukulangin din daw ang 111 million pesos na pondo para sa online voting ng overseas Filipino workers. 100 million pesos pa lang daw kasi mapupunta na sa internet voting system. Tutuwa po kami kung mababalik po sana, subalit ayaw na po namin ibigay pa yung pressure sa kagalang-galang na Committee on Appropriation tungkol sa bagay na yan. Nanindigan naman si Garcia na walang mali sa pag-award nila sa South Korean firm na Miro Systems bilang supplier ng automated counting machines na gagamitin sa 2025 elections. Kung mali po yung unang ginawa ng COMELEC na sinabi prospective at hindi retroactive, sana po ay napigilan na rin kami. Hanggang ngayon po, nagtutuloy-tuloy po kami sapagkat wala naman pong pagpapahinto mula sa Korte Suprema. Sa ngayon, nasa 66 million na ang registered voters. Hanggang sa September 30 ang registration deadline habang nakatakda sa October 1 to 8 ang filing ng Certificates of Candidacy. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Susunod, San Juan Mayor Francis Zamora bumelta sa patotsada ni Senator Jingo Estrada tungkol sa ordinansa ng lungsod sa pamamahagi ng ayuda. Mga pulis at mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ nagkatensyon na naman sa Davao City. At MTRCB, wala raw mandato para bantayan ang umunoy kalaswaan sa online streaming platform na Viva Max. Magbabalik pang Frontline Tonight. Patuloy ang paghahanap sa isang binatilyong tinangay ng agos ng tubig habang naliligo sa isang ilog sa Benguet. Habang sa Paranaque, nalunod sa creek ang isang nakainom na dalagita. Nasa frontline ang balitang yan si Ian Suyu. Sabi ko na yan yung babae. Natagpo ang palutang-lutang sa creek ang bangkay ng isang babae sa barangay San Isidro, Paranaque City kahapon. Agad tumalon ang isang residente para maiahon ang bangkay. Itinawag ito sa mga taga-barangay, kasamang dumating ang kasintahan ng biktimang 16 na taong gulang. Ayon sa pamunuan ng barangay, bago nalunod, kainuman ng dalagita ang kanyang kasintahan at stepbrother nito noong linggo.
Kwento ng kasintahan ng biktima, tumalon ang kanyang girlfriend sa creek kasama ang kanyang stepbrother. Nakaahon ng stepbrother ng biktima pero ang dalagita hindi na nakita. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa pagkamatay ng biktima. Sinuong naman ng mga pulis ang malakas na agos ng tubig sa ilog na ito sa Barangay Lubas, La Trinidad, Benguet. Ang pakay nila, mahanap ang isang binatilyong 16 na taong gulang din. Ayon sa mga pulis, niyaya ang binatilyo ng kanyang mga barkada na maligo sa ilog linggo ng hapon. Habang nakatungtong sa isang bato, bigla na lang daw nadulas at nahulog sa ilog ang biktima. Tinangay siya ng malakas na agos ng ilog hanggang sa tuluyang malunod. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Lubog pa rin sa baha ang maraming lugar sa Naga City kaya't meron pa rin mga nanatili sa mga evacuation centers. Labis naman ang hinagpis sa mga magulang ng 8 buwang gulang na sanggol na nalunod sa baha. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Iyak ng iyak ang nanay na ito habang halos hindi naman makausap ang kanyang mister sa burol ng 8 buwan nilang sanggol na namatay dahil sa bagyong Enteng sa Barangay Calawag, Naga City. Kwento ng tatay ng bata sa News 5, nakatulog daw sila ng kanyang misis sa sobrang puyat sa kasagsagan ng malakas na ulan sa kanilang lugar. Pero bandang alas 4 ng madaling araw nitong Lunes, nagising na lang daw siya at nakitang palutang-lutang na sa baha ang kanilang bunsong anak. Sinubukan pa nilang itakbo sa ospital ang sanggol na babae pero binawian din ito ng buhay. Kung alam ko sana sir, hindi ko na yung gagawin. Naghanap na kaming ibang matutulugan. Makulungan sa buwan. Kabilang ang kanilang anak sa 2 nasawi sa Naga City sa gitna ng pananalasa ng bagyong Enteng. Ayon sa Naga City LGU, sobra-sobrang ulan ang ibinuhos ng bagyo sa kanilang lungsod. Umabot yan sa 400 millimeters sa loob lamang ng 12 oras. Katumbas na yan ang 1 buwang buhos ng ulan. Kaya hanggang ngayon lubog pa rin sa baha ang maraming lugar sa Naga City. Ang ilan sa mga lumikas sa pinagtagpi-tagping plywood na kahanap ng matutulugan sa Jesse M. Robredo Coliseum. Hindi pa nalilinisan kasi may tubig pa ang konti. Sa ngayon, maraming dengue. Puso ngayon. Kasi mahirap na, walang magastos, wala pang pera, walang budget. Mahirap ang buhay ngayon. Abala naman sa paglilinis ng binahang bahay ang ilang nakauwi gaya ni Moises. Halos wala silang nailigtas nang tumaas ang tubig. Nung matapos mahinto na yung ulan, bigla pong taas yung tubig. Natutulog kami dyan. Biglang taas hanggang dito. Bukod sa Bicol, naranasan din sa Quezon Province ang matinding pagbaha dahil sa bagyong Enteng. Sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot sa 29 na pamilya ang apektado ng bagyong Enteng. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Sa ibang balita, nagpatutsyada si Senador Jinggoy Estrada sa bagong ordinansa sa San Juan City kaugnay ng pag-iigpit sa pamahagi ng ayuda. Binweltahan naman siya ni Mayor Francis Zamora. Narito ang aking report. Sa panahon ng sakuna, hindi dapat pamumulitik ang pairalin. Ito ang bahagi ng privilege speech kanina ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Kinundina niya ang bagong ordinansa sa San Juan City tuwing may sakuna. Ayon sa Ordinance Number 26 ng lungsod, kailangan munang kumuha ng permit sa Mayor's Office ang mga individual o grupo na gustong mamahagi ng tulong sa mga taga San Juan. May curfew rin sa evacuation center mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Ang lalabag, 5,000 piso ang multa. Ayon kay Estrada, may bahid ng politika ang ordinansa. Tingin niya, inaprubahan daw yan matapos mag-viral noong 1 buwan ang video niya na nakikipagtalo sa isang empleyado ng City Hall nang subukang mamahagi ng ayuda ng senador sa isang evacuation center sa San Juan. Kaya may panawagan si Senator Jinggoy sa San Juan LGU. May sinumpang mandato tayong mga lingkod bayan. Ang unahin, hindi ang pansariling interes, kundi ng nakakarami. Ang pagsasakripisyo para sa kapakanan ng taong bayan. Pinalagan din ni Senator G.V. Ejercito ang ordinansa. Huwag daw sanang haluan ng politika ang mga kalamidad.
Parehong nagsilbing alkalde ng San Juan ang magkapatid na senador. Depensa naman ni San Juan City Mayor Francis Zamora, gusto lang daw nilang maging maayos ang pamahagi ng tulong kaya binuo ang ordinansa. Nagugulat po ako na medyo pinabaliktad po nila ang layunin ng ordinansa. Pinapalabas nila na bawal tumulong, hindi po pinapagbawal ang pagtulong. In fact, we welcome all kinds of help. Ang ginagawa lang po natin dito ay nire-regulate natin mabuti ang pamamaraan ng pagtulong. Nagpatupad daw sila ng curfew sa evacuation centers para hindi maglabas-masok ang mga gustong tumulong sa oras na gustuhin nila. Paano naman po yung mga nagpapahinga na? Paano naman po yung mga ina na nagpapadede ng kanilang mga sanggol, yung mga natutulog kasama ang kanilang mga pamilya? Gusto lang din daw nilang salain ang mga donasyon bago ibigay sa mga residente. Kung sila po ay magkasakit dahil sa panis sa pagkain, dahil sa expired na gamot o mga maduming inumin, sino po ang sisisihin? Kami po sa local government unit. Sapagkat sasabihin nila, bakit naman hindi ninyo sinala ang mga pagkain na inahandog sa amin? Dagdag pa ni Zamora, sana po isang tabi lang muna ang pride, no? Kahit sandali lang, at sumunod lang po sa proseso. Sa ikalabing isang araw ng pagtugay sa puganteng si Apollo Kibuloy, bigo pa rin mahanap ng PNP ang pastor. Tinangka namang pasukin ng ilang KOJC members ang loob ng Jose Maria College kung saan naghuhukay umano ang mga pulis. Nasa front ng balitang yan si Bril Montalvo. Bahagyang nagkagulo kaninang hapon sa hagdan pababa ng basement ng Jose Maria College sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Yan ay matapos tangkaing pasukin ng ilang miyembro ng KOJC sa pangunguna ng kanilang abogado na si Attorney Israelito Torion ang loob ng paaralan kung saan may ginagawa umanong drilling activity ang mga pulis sa ikalabing isang araw ng pagtugi sa puganting si Pastor Apollo Kibuloy. Pwede ba kami makapasok? Sino ang nyo? Pinaka-head po dyan. Ha? Pero hindi sila hinayaang makapasok ng mga pulis. Nag-ugat yan sa natanggap daw na larawan ni Torion nang umunoy paghuhukay sa basement ng nabanggit na eskwelahan. Pero hamon ni PNP Davao Region Brigadier General Nicolas Torre kay Attorney Torion. Ilabas nila yung nagbigay ng photo at ipakita niya rin alam niya ang batas paano dyan. Ilabas niya yung taong nagbigay at bigyan niya rin ng sworn statement kasi kaya kong gawin yan sa loob ng Photoshop. Hindi ko sinasabi kung ano man yan regarding sa diggings na yan dahil yan ay nilabas ni Attorney Torion. Let him prove it. Bagay na hindi raw magagawa ng abogado. Ayaw lang nila mag-reveal ng kanilang identities. Hindi naman po pwede kasi ma-compromise natin yung safety po nila. Pero ayon kay Torre, handa niyang akuin ang responsibilidad kaugnay ng operasyon ng PNP sa KOJC compound. Natalakay naman ng mga mambabatas sa budget deliberation ng Commission on Human Rights kanina ang imbestigasyon sa pagkubkob ng PNP sa compound ng religious group ni Kibuloy. Naniniwala ang ilang mambabatas na may nalalabag na karapatan ng grupo. I would surmise that the worship services were interrupted. Some activities connected with the religious belief might have been interrupted. I think they're still prevented from doing that. What does the CHR intend to do or have done in the first place? Kasalukuyan na raw itong tinututukan ng regional office ng CHR. And yes, I agree with you that there are several rights that may be involved here. One of which is, as you mentioned, the religious freedom of the KOJC members, and there may be other civil liberties that may be affected, Your Honor. Nagpadala na rin daw ang CHR ng 3 imbestigador sa lugar. Inaasang sa September 10, maglalabas ng report at rekomendasyon ang CHR ukol sa kanilang imbestigasyon. Kaninang hapon naman, nang ibasura ng Davao City Prosecutor's Office ang 2 sa 3 kasong isinampa ng PNP laban sa 18 KOJC member. Kabilang dyan ang reklamong paglabag sa Public Assembly Act of 1985 at obstruction of justice. Pero wala pa ring hatol ang korte sa nalalabing reklamong resistance and disobedience of persons in authority. Isinampa ng pulisya ang mga reklamo matapos nilang hulihin ang KOJC members dahil sa isinagawa nilang kilos protesta noong August 26.
Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Mahigit 6,000 classroom ang target ipagawa ng DepEd sa ilalim ng paumuno ni Vice President Sara Duterte noong 2023. Pero 192 lamang ang naipatayo ayon sa Commission on Audit. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Matagal ng problema ng Pilipinas ang kakulangan ng mga classroom. Kaya naman noong 2023, panahong si Vice President Sara Duterte pa ang Education Secretary, mahigit 23.4 billion pesos ang pondong inilaan ng gobyerno para sa basic education facilities ng Department of Education. Pero base sa 2023 report ng Commission on Audit o COA, 192 classrooms lang ang nakumpleto noong nakaraang taon. 3% lang yan ng target na 6,379 habang ang mga classroom na dapat sanang kumpunihin, 208 lang ang nagawa. Gayong 7,550 ang target makumpleto. Tatatlong last mile schools lang din ang nakumpleto sa 88 target ng DepEd. Ang last mile schools ay para sa mga liblib na lugar. Base pa rin sa COA report, hindi efficient at effective ang paggamit ng DepEd sa Basic Education Facilities Fund sa 14 na regional office ng ahensya. Sa gitna ng mga hindi nakumpletong proyekto ng DepEd, lumabas din sa pagdinig kahapon ng Kamara na mabagal ang paggastos ng DepEd sa kanilang regular na pondo. Ang efficiency pagdating sa spending ng confidential funds ay 143%. Congratulations po. Pero pagdating naman po sa regular funds, napakabagal po. Low utilization. Ibig sabihin, mabagal ang paggastos at may natitirang pondo. So wasted funds, wasted time. Bago ang pagdinig na yan, matatanda ang nagkainitan ng mga mambabatas at si VP Sara, lalo na ng ungkatin ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ang tungkol sa confidential funds. Gayon din ang hinihinging 10 milyong pisong pondo para sa librong Isang Kaibigan na isinulat mismo ng Vice Presidente. Tumangging sumagot noon si VP Sara. Si Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro naman isiniwalat na pinigilan pala noon ng Office of the Vice President ang pagbibigay ng COA ng kanilang report sa House Appropriations Committee. Noong August 21, 6 na araw bago ang pagdinig sa budget ng opisina ni VP Sara, sumulat daw ang OVP Chief of Staff sa COA. They are opposing compliance to the subpoena, and the only reasonable conclusion to that is ayaw nila ipalabas kung ano man ang nilalaman nitong audit report that includes the notice of disallowances. May 3 dahilan daw ang OVP sa kanilang pagharang na isapubliko ang audit report. Paglabag daw ito sa separation of powers, paglabag sa due process at dahil confidential ang nature ng pondo. Wala pang tugon ang kampo ni VP Sara kaugnay ng COA report sa DepEd. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Susunod, pag-regulate sa mga online streaming platform tulad ng Viva Max, naungkat sa pagdinig ng Senado tungkol sa budget ng MTRCB. Pope Francis, mainit na silubong sa Muslim-dominated country na Indonesia na bahagi ng kanyang Asia-Pacific Tour. At SB19, inilabas na ang poster para sa official music video ng bago nilang kanta kasama si Glock 9. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Naungkat sa budget hearing ng MTRCB sa Senado ang mga umano'y malaswang palabas sa online streaming platform na Viva Max. Pero ayon sa MTRCB, wala ito sa kanilang mandato. Narito ang aking report. Sa pagsalang ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB sa pagdinig ng Senate Committee tungkol sa kanilang hinihinging pondo para sa 2025, hindi naiwasang matanong ni Finance Subcommittee Chairperson Senator Jinggoy Estrada ang tungkol sa online streaming sites, partikular na ang Viva Max. I haven't watched any movie of Viva Max, but according to those who are always watching this, medyo may pagkalaswa ng konti. So how can we solve this problem? Kasi kahit sino, kahit minor de edad, pwedeng manood ng yung mga pelikula na X-rated, supposedly X-rated.
lalo na doon sa Viva Max. How can you control it? How can we regulate it? Sagot ni MTRCB Chairperson Lala Soto Antonio, Truthfully, it is impossible to regulate all these online curated content platform services. We cannot review, classify each and every material before it is exhibited on the screens. hindi pa raw sakop ng mandato ng MTRCB ang mga online streaming, social media at user-generated content platforms gaya ng Viva Max at Netflix. Hindi rin daw kaya ng kanilang 31 board members na i-monitor at i-review ang lahat ng palabas sa online streaming. Pero nakikipagtulungan naman daw ang Viva Max sa MTRCB at may ginagawa na raw itong solusyon. They do have PIN codes. They have created another online streaming app apart from Viva Max, which is Viva One. So we appreciate the efforts, but unfortunately, the content still bothers the general public. Naghain ng panukalang batas si Senator Robin Padilla para amyendahan ng MTRCB Charter at masama sa kanilang mandato ang pag-regulate sa mga digital content. Natalakay din sa pagdinig kung bakit binigyan ng MTRCB ang documentary movie na Alipato at Muog ng X rating na ang ibig sabihin ay bawal ipalabas sa publiko. Dokumentaryo ito tungkol sa aktivistang si Jonas Burgos na dinukot at biglang naglaho noong 2007. Git ng MTRCB, may limitasyon ang freedom of expression. Nilabag daw ng pelikula ang Section 3 ng Presidential Decree No. 1986 sa paraang sinisira umano nito ang pananampalataya at kumpiyansa ng publiko sa gobyerno at mga otoridad. Paglilinaw naman ng MTRCB, hindi nila pinigil ang freedom of expression ng mga gumawa nito dahil naipalabas pa ang pelikula sa Cinemalaya at academic film showing. To make it clear, Mr. Chairman, we have given them an exemption permit asked by the CCP. That is not curtailing freedom of expression or creation. They have also conducted academic film showings, which we didn't stop them. Humiling ang mga filmmaker ng Alipato at Muog ng ikalawang review. Nabigyan din ng X rating ang pelikulang Dear Satan. Tungkol naman ito sa isang batang nagsulat ng liham kay Santa Claus pero imbis na Dear Santa, Dear Satan ang naisulat niya. Nang magkita, sinubukang turuan ni Satan ng masama ang bata. Pero si Satanas ang tumiklop at tila nabago ng kabutihan ng bata. Ang dahilan naman dito ni Chairperson Lala Soto sa binigay na X rating sa pelikula, I have seen the film. I joined the board. I am offended as a Christian. Ano yung demonic? No, it is not demonic, but it is a depiction of, it has a different depiction of Satan becoming good. Satan will never ever be good. Nilabag din daw nito ang Presidential Decree 1986. Una nang sinabi ng filmmakers ng Dear Satan na papalitan nila ang title ng pelikula. Sa kabila ng mga yan, lumusot sa komite ang hinihinging mahigit 164 million pesos na budget ng MTRCB para sa susunod na taon. Iniling ng kampo ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa Manila Regional Trial Court na ibasura ang co-warrant of petition laban sa kanya. Ayon sa Office of Soul of the Solicitor General, kapag binasura ng korte ang mosyon ng dating alkalde, magsasagawa ang korte ng pagdinig kung saan kailangang humarap at dumalo si Go. Noong Hulyo, inihain ng OSG ang co-warrant laban kay Go para mapatalsik ito sa pwesto at para hindi na muling makatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno matapos siyang masangkot sa sinalaki ng Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Nitong Agosto naman, nang tuluyang sibakin ng Office of Ombudsman si Go sa pagka-alkalde ng Bamban. Naharap si Go sa reklamong human trafficking at money laundering kaugnay sa illegal na operasyon ng sinalakay na Pogo Hub. Hanggang ngayon, hindi pa nahanap si Go sa pininiwalaang nagtatago sa Indonesia. Dumating na sa Indonesia si Pope Francis bilang bahagi ng kanyang Asia-Pacific Tour. Mainit na sinalubong ng mga opisyal ng Indonesia at ng ilang bata ang Santo Papa na nakasakay sa wheelchair. Tinawag ni Indonesian President Joko Widodo na historical ang pagbisitang ito ni Pope Francis sa kanilang bansa. Karamihan kasi ng mga residente ng Indonesia ay mga Muslim, 3% lamang ang Katoliko. Sunod na bibisitahin ng 87-year-old na Santo Papa ang Timor-Leste, Singapore at Papua New Guinea.
Kasama sa chief entourage ng Santo Papa, ang Filipino Cardinal na si Luis Antonio Tagle. Sa Showbiz Tonight, sinintensyahan ng 1 taong pagkakakulong ang Korean actor na si Yoo Ah-in dahil sa illegal na droga. Ayon sa mga otoridad, illegal na gumamit ng propofol ang aktor noong 2020 at 2022. Ang propofol ay ginagamit bilang medical anesthetic. Bumida si Yoo sa mga pelikulang Alive at Soul Vibe. Nagpapatuloy ang kampanya ng gobyerno ng Korea laban sa illegal na droga, kung saan ilang Korean celebrities ang nasangkot. Ipinasilip ngayong gabi ng SB19 ang behind the scenes ng upcoming music video nila ni Glock 9 na Kalakal. Effort kung effort ang Mahalima at si Glock 9 para sa MV. Street style at maangas ang atake nila sa music video. Highlight din dito ang ilang graffiti artwork sa film set. Naglabas din sila ng poster para sa MV na ilalabas sa September 11. Una nang pinerform ng SB19 at Glock 9 ang Kalakal sa isang concert sa Pasay nitong nakaraang buwan. Abangan, mga kanta ni Jose Marie Chan, itatampok na sa isang musical. At pilot episode ng grand serye na Lavender Fields, pinusuan ng fans. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Itatanghal sa isang musical sa Nobyembre ang mga pinasikat na kanta ng Pinoy Christmas icon na si Jose Marie Chan. Instant hit naman ang pilot episode ng bagong serye na Lavender Fields. Yan at iba pa sa report ni MJ Marfori. Masaya naman ako pag kasama kita. Magaan pakiramdam ko. So, okay. Sulit na rin. Simpleng pakilig lang. Sabay kissing scene sa Mountain View. Happy birthday, love. Pero meron ding nanlalamig na relasyon. I got you yung box. Where's the freaking box? Calm down. Ilan lang yan sa mga eksenang tampok sa pinakabagong grand serye na Lavender Fields na napapanood dito sa TV5. Instant hit ang pilot episode kagabi na pinagbibidahan ng mga premyadong artista gaya ni na Jody Santa Maria, Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Sumipa agad sa mahigit 600,000 ang online livestream views nito. Kabilang din ito sa mga nangungunang show sa Netflix Philippines. Pangmalakasan talaga! Nag-post pa nga ng behind the scenes si Janine in her red bikini kasama ang partner niyang si Echo. Tumutok lang sa mas marami pang nakaka-excite na eksena sa Lavender Fields tuwing 9:30 p.m. dito sa TV5. Balik alindog naman ang aktres at kapatid na si Maha Salvador matapos niyang manganak. Napasayaw na nga siya ng nauusong dance trend na Pass sa Low-Key. Kasama niyang humataw sa isa pang video si Teacher Jorcel ng G-Force. Bukod dyan, busy na rin ngayon sa pag-workout si Mommy Maha. Last May lang nang ipinanganak ni Maha ang first baby nila ni Rambo Nunez na si Baby Maria. It's officially the season of Jose Marie Chan. Christmas! Inanunsyo ng Pinoy Christmas icon na si Jose Marie Chan na may inihahandang musical para sa kanya. Yan ang Going Home to Christmas, a Jose Marie Chan musical. Itatanghal ito this November 29 sa Carlos P. Romulo Auditorium sa RCBC Plaza sa Makati. Kilala ang singer sa mga kantang pamasko, gaya ng Christmas in Our Hearts. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.
At para naman sa ating papaong pampa-good night, marami nang kumasa sa hashtag na Maybe This Time Dance Challenge ni Sara Geronimo. O ngayon, mga bata naman ang naki-hashtag Maybe This Time Dance Challenge. Una rin ang isang taong gulang na si Baby Riri. Kinaaliwan ng bata habang ginagaya ang steps sa screen. Sing and dance naman ang ginawa ng mga kabataang ito. May kumakanta at meron ding isang nonchalant. Hindi naman napigilan ng mga estudyanteng ito sa Cebu ang pagsayaw sa kanta. All out din sa paghataw ang mga kabataang ito sa kanilang gymnasium. Tila showdown ang nangyari habang sinasabayan ang live singing performance ng kanilang kaeskwela. Wala si Johnny. Yun, mga ganun-ganun lang yung steps niya. Lang, feeling mo madali. Buti na lang Tuesday na. Oo nga. At yan po, 45 minuto pag mas malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.